Hello ka-vlog! So, vlog number 3 na tayo. Ito yung kung saan sabihin ko sa inyo kung paano monetize kahit 3K followers lang sa Facebook. So, makinig tayo hanggang dulo ha. Make sure lang na kaya nyo sundin para sure na makapagpamonetize kayo ng 3K followers lang. Yung 3K followers ako, hindi ko to alam. Nalaman ko lang to nung 10K followers na ako. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yun. So, unang gagawin nyo, kailangan kung nasa 3K followers na kayo, kailangan lahat ng vlog nyo, video nyo, photos, lahat dapat walang ibang may-ari, kundi kayo lang. Hindi rin kayo pwedeng mag-edit ng ibang video galing sa ibang content creator, kahit sa YouTube pa yan. And, hindi rin kayo pwedeng mag-edit ng kung ano-anong video galing sa iba't ibang site. Madedetect yun. Kasi meron akong nakilala sa Facebook na naka-engagement ko lang. Sabi ko, alam na yung followers mo. Ay, monetize ka na ba? Kasi yung followers mo, 3K na, diba? Kasi pareho kami ng 3K that time. Sabi niya, oo daw. Sabi niya, oo nga. Tapos nag-post pa siya ng content monetization na nakuha niya. Na-elib ako doon. Sabi ko, oh, galing. Tapos sinilip ko yung mga content niya. Yung content niya, walang copyright music, walang music background, walang ganon. Puro voice, backup na voice niya lang, yun nandun. Tapos yung mga simpleng emoji lang na tawa, tsaka yung playing sounds ng funny sounds, yun lang. The rest, masipag siyang gumawa ng content. May niche siya, may niche. Sabi ko, ako kasi wala pa akong planong gumawa ng niche sa Facebook. Sabi ko, hindi ko pa alam kung ano lang talaga yung pinapost ko. Sa kanya meron siyang niche. Ang niche niya mga entertainment content. Talagang video, tapos reels meron siya. At araw-araw niyang ginagawa yun. Kahit pa dalawa-dalawa pa isa-isa. Consistent kasi siya. No wonder binigay sa kanya yun. Kasi deserve niya dahil consistent siya. Tapos hindi siya nag-edit ng mga video na galing sa iba content creator. Kahit shared photos, shared videos, hindi niya rin ginagawa. Kasi nga, mas parang na-entertain siya sa ginagawa niya. Kaya hindi niya ginagawang mag-share o kaya mag-edit pa. Talagang sarili niya video. Kumbaga ano siya, lalaki siya eh. Funny siya, funny, parang funny video, mga kalokohan. Minsan yung backup voice ng ibang tao, pero siya yung gumaganap. O diba, yun, pwede yun. Mahalaga kasi ikaw yung gumaganap, nandun ka. Nagre-reenact lang. Pero wag yung taong iba, tas voice, bawal yun. Voice, bawal yun. Kasi kailangan sarili mo. Pero ito, handa na ba kayong i-delete lahat ng kailangang i-delete? Kasi, para makamit nyo yung monetization na yun, kahit mag-abot kayo ng 4K, 5K, possible ibigay sa inyo na mas maaga. Ang nakakatuwa nga sa kanya, hindi niya nakuha agad yung subscription, tsaka yung reels, hindi niya naman agad nakuha. Pero dahil sa consistent siyang gumagawa, binigay agad sa kanya yung content monetization. Ibig sabihin, fully monetize siya agad-agad. As in, sabi ko, nakaka-envy. Kaya lang, hindi ko na maalala yung ano niya. Nag-pop up siya, tapos nawala sa kaka-browse ko. Kasi mabilis mag-refresh yung Facebook, hindi ko na naalala. Sayang, dapat na-screenshot ko man na para nakita niyo. Tapos, meron pa nga, ang nakakatuwa nito, para sabihin ko sa inyo, na hindi sinasabi ng ibang content creator, samantalang tutuusin, naiingit tayo kapag nakakakita tayo ng, wow, ang taas ng followers niya, wow, ang dami niyang views. Totoo lang guys,
huwag tayo mainggit dun sa maraming views at saka maraming followers. Dahil ang totoo, yung mga yun, madalas hindi pa sila monetize. Nauunahan pa nating mga mababang followers sila. Dahil wala silang niche, hindi sila agad napapansin. Sige, let's say marami silang followers, marami silang views. Alam niyo, kumikita sila sa stars, sending stars. Pero sa content, hindi. Isa na dyan si Brenda Romano. Kilala yun. Nailib ako doon kasi hindi pala siya kumikita. Tapos namimigay siya ng stars. Siya yung unang pumansin sa akin. Nagbigay ng 50 stars. Nung nag-google ako last year, nagbigay siya sa akin ng stars. Tapos nag-post siya. Hindi pala siya monetize. Kumaga, nag-pop up man sa kanya yung content monetization. Hindi nag-work kasi tinanggal agad ni Meta. May violation kasi siya. So, sabi ko, yan pala yun. Sabi niya, umaasa lang siya sa stars. Pero yung stars niya, restricted din. Hindi siya pwedeng sendan. So, meaning guys, hindi sila nakakaingit pala. Meron din isa pa, si Bicana. Si Georgie, hindi pa rin nabibigay sa kanya yung content monetization. Ang meron lang siya, subscription, stars, tsaka bonuses. Pero wala pa siya ng content. Diba, ano siya? 50,000 followers. Meron din 14k followers, tsaka 10k followers kagaya ko. Hindi pa sila fully monetize. Pag nung tinignan ko yung mga content nila, may mga copyright kasi. Isa sa paraan lang talaga guys, para mapansin ka na talaga, mabigyan ka. Hindi dasal eh. Kahit magdasal ka, kung hindi mo naman dinilit yung mga violation ng list na may music na video mo, kulang ka sa gawa, i-delete mo. Ako nga dinilit ko eh. Aanhin ko yung memories na yun. Kung, let's say, hindi ko naman mapapakinabangan for the long run. Diba? Ang akin lang, kung gusto mong ma-monetize, gawa ka ng bagong account. Tapos, dun sa account na yun, gandahan mo. Huwag kang mag-upload ng mga music. Huwag kang manghihiram ng may other videos. Tapos i-edit, bawal. Bawal din yung yung halimbawa ako, tapos may kaduwit na iba, bawal. Basta bawal. Kung ano nakikita nyo sa iba, huwag nyong gagayahin. Ako na nagsasabi, huwag nyong gagayahin. Huwag nyo sasabihin, bakit siya ganon? Bakit siya ganon? Huwag. Kasi, magtuturo ba ako ng mali? Siyempre, hindi. Ba't ko sasabihin sa inyo, oy, gayahin yun. Huwag. Kasi, ang tama, ang mas makakabuti, dahil ang goal nyo nga, ma-monetize. Kapag sabi nyo, bakit sa kanya pwede mo yung music, tigas ng ulo mo, bahala ka. At sinabi ko nga, iba siya. Iba kayo ng goal. Baka possible siya, hindi mo talaga goal yun. Gusto niya lang for entertaining. Kaya meron siyang music, okay lang, at mag-post siya ng ano-ano. Gets? Kaya kung gusto mo ma-monetize, una mong gawin, mag-delete ka na kailangan mong i-delete. Na alam mo, bawa yung music, background, sumasayaw ka, tapos maraming tugtog na hindi okay. May mga logo ng TikTok, Instagram, bawal yun. May kita yun sa gilid. Mababan ka, yung kumbaga, halimbawa, nasa reels mo, mawawalan ka ng monetization sa reels. Yun yung paraan para kahit mababa lang yung followers mo, mapansin ka. Yung kasing kilala kong 3K lang, consistent kasi siya nag-upload, marami siyang viewers. So, kaya binigay agad sa kanya fully monetization. So, yun. Pero ako kasi, di ko talaga makukuha yun, aminado ko. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo. Kasi ngayon na ako na-monetize na 10k followers na ako. Kaya sabi ko, walang magsasabing ganitong na ibang content creator. Why not sabihin ko? Kasi, totoo nang dati inisip ko, hindi ako pwede magtanong. Pwede ba ma-monetize yung 3k, 4k? Anong gagawin? Wala di ba? Wala tayong nahanap na tao, vlogger, na pwede magsabi ng ganun.
Kahit na hindi nila na-experience, ay ako, hindi ko naman na-experience yun eh, i-share ko pa rin. Para maituwid nyo na yung mga kailangan nyo gawin. Kung ang gusto nyong mangyari, ay ma-monetize kayo. So, yun lang guys. Para makatulog na tayong lahat, sundin nyo lang yun. At kung gusto niya talaga ma-monetize, gawin nyo. Kasi kung hindi nyo ginawa guys, maniwala yung panonood nyo ng mga paano makapagpamonetize kung hindi nyo ginagawa. Okay? Always remember, you can do it. You can do it. Don't worry. Kaya ng lahat. Siyempre, dapat kaya mo rin. Lahat ng tao, kaya yan. Basta, gusto mo. Kasi pag gusto mo, walang hindi mo kaya. You can do it. Goodbye muna. This is the vlog number 3. We'll upload.